Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga basihan ng mga employer sa pagpili ng katulong dito sa Hong Kong. So naririnig nyo ba ako? So may mga basihan yan sila or meron yan silang mga pamantayan sa pagkuha ng katulong. Hindi pwedeng basta-basta na lang kasi nga mahal yung bayad sa pagkuha ng katulong. So 12,000 sa pera nila or 12,000 hanggang 20,000 sa pera nila sa atin is umaabot ng nasa, yung iba is 90,000 or 120,000 pesos yung binabayaran nila sa pagkuha ng katulong. Kaya hindi pwedeng basta na lang sila kumuha ng hindi nila kinilatis maigi. So pamantayan nila or mga requirements nila is unang-una, gusto nila na ex-abroad ka or naka-finish ka ng contract or ex-Hong Kong ka o kaya ex-Middle East ka. Ex-Middle East, yun yung pinaka-madali sa lahat kasi alam nila na maraming mga katulong doon na ang hirap ng trabaho kasi nga marami yung inaalagaan. So alam nila yan. Kaya gusto nila yung ex-Middle East. Ibig sabihin, ano na yan, magaling yan sa trabaho. Next is, ang inaano nila is dapat hindi ka mataba. Hindi ka rin payat na sobra. So ang tanong ko sa amo ko kung bakit pinalakad niya ako sa malayo or pinaano niya yung cellphone, na sabi niya pwede bang matignan yung buo mong katawan. Ang issue kasi dyan is yung dating katulong dito, hanggang dito lang daw yung mukha nung in-interview niya, and akala niya payat kasi maliit yung mukha, pagdating ang laki daw siguro, tapos nagsinungaling pa yon, sinabi na nasa 53 kilo lang siya, pero pagdating dito parang 70 na mahigit ata yung kilo nun. So ang ayaw niya kasi nga hindi magkasya dito sa higaan, hindi makapasok-pasok dito sa, ayan o, sa butas na yan, hindi makapasok dyan yung katulong. Hirap na hirap, tapos hindi siya magkasya sa higaan sa taas. And also, pawisin siya. So, ano ba, mabaho siguro kasi pawisin nga. And sabi ng amo ko, pupunta na daw sila sa labas kasi nga pipick upin na yung bata galing school. Pero sabi pa daw nung katulong, saglit lang, maliligo muna ako. Tapos sabi niya, 5 minutes na lang bago dumating yung bata. Sabing gano'n ng katulong, kaya pa yan. Kasi init na init ako. So, sa isang araw daw, 3 beses daw yun maligo. Kaya, big no sa kanya yung malaki. Ayan, ayaw niya talaga. Kaya, nung nakita niya na yung katawan ko noon, hindi masyadong payat pa. Ano pa ako noon 52 kilo. Yung amo ko 53 yan. So, okay sa kanya yung katawan ko. Next, na pamantayan nila is, yung iba, ayaw ng may tato. Kasi nga, parang feeling nila is masamang tao ka. Hindi naman sa nila lahat or hindi naman kasi kapatid ko nga may tato. Pero, sa kanila dito, minsan ka lang makakakita ng mga in-check na may mga tato. Kasi malinis sila sa katawan. So, ayaw nila ng, ng mga ganyan-ganyan. So, konti lang yung makikita mo na may tato, talaga mapalalaki man yan o babae, konti lang. So yan din yun minsan yung pinakaano nila na ayaw talaga nila din. And the next is dapat masayahin ka pag interview pa lang sa'yo kasi nga may mga paniniwala yan sila na masama yung ganyan na nakasimangot, ganyan. So meron yan silang mga pamahiin, especially yung iba is inaalam pa yung birthday mo kasi may mga papongsoy pa yan sila. So yan minsan, pag napunta ka sa amo na maraming hanas sa buhay bago ka ma-hire, expect mo na medyo mahirap din yung pagdadaanan mo dyan. Next is advantage sa kanila kapag meron kang pinag-aralan aside sa graduate ka ng high school. So, advantage yun kapag especially teacher, English, yung kinuha mo kasi gusto nila may magtuturo sa bata. Gusto nilang anuhan yung bata, alam mo yon, tutoran mo kasi nga hindi sila magaling dyan, lalo pag English, kamote sila kasi nga yung mga matatagal o matatanda na dito sa Hong Kong is hindi pa sila ganun kaano sa English ba. Ngayon lang yan na yung mga bagong bata, mga siguro edad 9, 10, 11,
yan yung mga time na, yan yung mga bata na medyo ano na sa English, pero yung mga dalaga minsan wala, hindi pa sila masyadong maano sa English. So advantage yan kapag may tinapos ka sa Pinas na education or kaya nakatungtong ka ng college. Isa din yan sa way, or isa din yan sa ano kung bakit kinuha ako ng amo ko, kasi nga naano niya na nag-training ako ng English doon sa Pinas. So pagdating dito sa Hong Kong, namaos talaga ako kakabasa sa bata. Alam mo yung matatapos yung bata sa pagkain 2 oras, 2 oras ka din magbasa ng libro katabi niya, and then pag natulog siya, basahan mo din ng libro 4 na peraso. Mahirap talaga, lalo nung bago ako dito, kasi hindi pa ako, nahiya pa ako umupo sa upuan. So nakatayo lang ako habang binabasahan ng ang bata, in 2 oras ako niya nagbabasa. Paus na talaga ako, lalo nung wala siyang pasok sa school araw-araw. Gamit na gamit yung boses ko talaga. So ngayon buti na ano na siya, hindi na masyadong katulad dati na napaka-arte, tapos bigla na lang yan siya iiyak dati nang hindi mo maintindihan. Magpapaabot lang naman ng tubig, hindi pa masabi, gusto pa umiyak muna bago sabihin kung anong gusto. So ngayon hindi na siya ganyan. So advantage yung may pinag-aralan ka, ganyan. Pero kasi guys, ang ano naman kasi ng ibang domestic helper na galing Pinas na may mga pinag-aralan is kumukuha lang talaga sila ng experience, or nag-ano lang talaga sila para maka-cross country. So parang ito lang yung pinaka-base nila, hagdan lang to papunta doon sa pinaka-goal talaga nila. Kaya pinapatos nila yan pero hindi nila tinatapos. So ilan ba yung kaibigan ko na nasa Russia? 3. Yan, 3 na sila. So mahirap din yung trabaho doon. Swerte lang yung isa kong kaibigan, ang bait ng amo niya. Yung 2 niyang alaga na teenager, mga Russian, kasabay niya sumayaw, binibidyuhan niya habang sumasayaw. Tapos yung madam niya, kasabay din na sumasayaw. So parang ang swerte niya sa amo niya. Akala ko nga dati nung bago siya doon, nag-alala ako sa kanya kasi nga wala pa siyang amo nung time na yon. Bali, ano ba, pamahala. Parang bahala na kung mayroon o wala, basta makapunta akong Russia. Ganon yung mindset niya noon. Tapos pagdating doon, sabi niya, nagpunta ako ngayon sa isang bahay ng amo, tapos maglilinis ako doon, tapos titignan nila kung okay yung trabaho ko, tsaka nila ako ngayon i-accept or pipirmahan yung kontrata. And yun yung first time na i-training siya, first time na mag-apply siya, yan, na ganyan doon sa Russia. So pagdating doon, parang nagustuhan naman siya ng among lalaki, tapos ayun na, kinuha siya. So ngayon meron na siyang kontrata, hindi na siya katulad ng ibang Pinay sa Russia na patago-tago pag may pulis, ganyan siya, complete documents na siya, thanks God. And then nakita ko kanina na nagti-TikTok sila, and then meron ngang cook, parang ibang lahi din yung cook, maitim. Ayan, mayaman yung amo niya, may mga limousine, ganyan, yayamanin. So pero mabait, kahit yayamanin pero mabait sila. So thankful ako kasi yung kaibigan ko is naswertehan doon sa Russia, and sinasabihan niya ako na pumunta doon, pero hindi yun yung ko kasi natatakot ako doon, malayo na yun. Hindi katulad dito sa Hong Kong na kapag anong mang oras na magka-aberya ako or anong mangyari, makakauwi ako. Pag sa Russia, hindi na ganun mangyayari. So yun yung kinakatakutan ko, baka mamaya bigla akong doon, hindi ko kaya. So wala doon yung goal ko, hanggang dito lang ako sa Hong Kong. Hindi ako pwedeng mag Middle East din, baka makapatay ako doon, Diyos ko. So ayoko din doon, baka maburyong ako. Dito lang ako sa Hong Kong, kasi ito yung kapag ayaw ko na, kapag suko na ako, kapag sagad na ako, pwede akong magpahinga, pwede akong tumigil, pwede akong mag-back out. So ito yung ko dito, advantage. Ito din yung pinurso ko talaga, yung Hong Kong, kasi alam ko na kung hindi ko kaya kong mag-give up dito. So next na basihan pa nila is minsan sa mukha din sila bumabase, kasi parang kapag hindi naman natin sinasabing maganda or ganyan or pero ayaw nila na yung kasama ng alaga nila is pangit na babae, lalo matagihawat. Ayaw nila na matagihawat, maartehan sila. Kaya yung nagkatagihawat ako, stress na stress yung amo ko kung ano yung ilalagay ko sa mukha ko. Tinuturuan niya na ako, hugasan mo ng ganito ng sabon, ganyan ganyan, para mawala kasi dumi lang yan.
So, hindi niya alam na kaya nag-break out yung mukha ko nun kasi nga sobrang dry and hindi ako naglalagay ng moisturizer. Pero ngayon natuto na ako. So, wala. Konti na lang yan. Parang wala na nga eh. Bugas-bugas lang ba. So, minsan ano din sila, ayaw din nila niyan na madumi ka sa mukha or madumi yung the way ka mag-ano is madumi kasi nagre-reflect yan kung paano ka magtatrabaho. So, yung amo ko, tuwang-tuwa siya sa trabaho ko kasi hindi niya na ako kailangang utusan kahit wala siya dito, nagtatrabaho talaga ako. Natatapos ko yan kahit mabagal ako, nagsiselfone. Basta tapusin ko yung trabaho ko, hindi ako titigil hanggat niya natatapos. And then, yung amo ko nandyan.